Ben Tulfo Fun Filter. Gumagana kaya yung mga kamay ng mga kurakot pagdating sa mga proyektong irrigation infrastructure? Kasi walang nakasilip. Tandaan niyo po yung flood control, tubig din. May pera sa patubig. Pukawin natin, himay-himayin natin, suriin natin, ilantad natin. Nagpapawis na bang inyong mga singit? Kayo mga tinatamaan sa sinasabi ko? Hindi ako nananakot. Dapat matakot lang kayo. Ben Tulfo Fun Filter. Pag-uusapan po natin yung bagay na maaring hindi napapansin ng karamihan po sa atin. Alam niyo mga boss, seryoso po itong bagay na to. Ang kakaharapin problema ng ating bansa ngayong Hunyo, Hulyo, Agosto. Inaasahan po ang pagpasok ng matinding tagtuyot o Super El Nino. Ano kaya ang klaseng paghahanda ng ating pamahalaan sa sektor ng agrikultura, partikular sa National Irrigation Administration? Dito po sa issue na tong tagtuyot dahil ang kawawa po rito yung ating mga magsasaka. Napapansin kaya natin, mga boss, ang kalagayan, kapakanan at mga karapatan ng ating mga magsasaka nagtatandaan na? O di naman kaya nasanay na tayo sa buhay magsasaka na karamihan sa kanila ay nagtatandaan. Sanay sa buhay mahirap, pagtsatsaga. Nasanay na tayo dito sa mga naninirahan sa lungsod na ang pagsasaka ay puro pagtsatsaga, sakripisyo at kalbaryo, lalo na pag tinatamaan ka ng tagtuyot, kulang sa tubig, o di naman kaya binhi, pataba at gamot doon sa sinasabing pagtatanim. Ngayon mga boss, ako'y maglalaan ng panahon dito po sa mga bagay na gusto po nating pag-usapan na isentro po muna nating ating atensyon sa bagay na ito. Kapiranggot lang po sa ating lipunan na nakakapansin sa kanila, mga magsasaka. Dahil ang laman po ng mga balita ngayon sa media, sa social media, sa digital media, ganoon din po sa mga mainstream media ay puro batuhang putik sa politika. Dagdag kaguluhan, ito po ang ating bansa. Yan po sa politika at pangangasiwa po ng ating pamahalaan. Kaya naman ang mga magsasaka natin ay napapabayaan. Malimit po ang pinag-uusapan ay politika at malayo pang eleksyon na 2028. Magiging pambansang libangan na po ang usaping politika. Naging sentro na po ng katatawanan, aliwan ang Senado. Ito'y sinasabi nila, hindi naman ako. May bansag po sila rito dahil nagiging means, katatawanan, libangan na kasi pag pinag-uusapan pong politika, partikular po sa Senado. May sinasabi po sila, tinatawag po sila mga 13 Judas na senador at mga mang-o-11 or mga na-11 ng 13 Judas. Hindi po ako may sabi niyan. Huwag po kayo magagalit sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, mangilan-ngilan lang ang nababahala. Nag-aalala dito po sa nagbabadyang Super El Nino. Sila po yung mga kaanak o pamilya ng nasa sektor ng agrikultura na ang kinabubuhay po nila ay pagsasaka, pagtatanim. Na pagsasaka, pagtatanim, binhi, pangangasiwa, gamot, fertilizer, tubig. Napakahalaga. Ang tubig po pagdating sa pagsasakay, napakahalaga po yan. Wala pong pwedeng itatanim dyan na wala kang tubig, maliban na lamang yung mga produktong pwede po resistant pagdating sa draft or sa drought or sa tagtuyot. Ang SISTE, itong National Irrigation Administration or NIA at Department of Agriculture, hiniwalay. Dati po, magkasama po yan kasi sa halip na pagsamahin po para magtutugma yung sinasabing pagsasaka at pangangailangan ng tubig, papaghahanda, angkop po sa sinasabing pagpoprograma, lahat po yan, patubig at pagsasaka, mga magsasaka, hiniwalay dahil sa kasakiman, kakurakutan ng ilan pagdating sa irrigation infrastructure. Maraming hindi nakakaalam na kung talagang kakalkalin po natin, bulat-latin po natin, eto pong issue na to. Maraming mga kurakot o pangungurakot na mga kurakot pagdating sa irrigation infrastructure. May pera sa patubig. Tandaan niyo po yung flood control, tubig din. Kaya naman, yung mga nakita po natin, pag-iimbestiga,
Baka hindi po natin nakikita yung sinasabing kakurakutan naman pagdating doon sa sinasabing infrastruktura, sa agrikultura at partikular sa irigasyon. Kawawa naman po yung mga magsasaka po natin eh. Balikan po natin para maintindihan niyo po kasi hindi po ako nagkokomentaryo. Ako po ay nagbibigay ng pag-aanalisa sa sektor ng agrikultura na hindi po masyado napagtutunan ng pansin ng ating mga kasamahan sa media dahil siguro wala masyadong interest. Alam niyo bakit? Walang politika eh. Balikan po natin, simula ng panahon ng presidenteng nakaraan tulad ni Gloria Macapagal Arroyo, the late President Noy Pinoy, kasama po yan si Rodrigo Duterte at kasalukuy administrasyon ni BBM, hindi po talaga umusad o umuusad o siguro umusad-usad pagong ang programa po sa irigasyon na dapat tutugma sa ating agrikultura. Ang kaso hiniwalay. Ito po, simple lang po ang aking ni-research. Sanay po kami sa ibaba. Nakakahalubilo po namin yung mga magsasaka. Naloloko po sila ng mga sindikato na ang sindikato ay nasa mga middlemen na middlemen may mga sila po nasa lokal na pamahalaan. Sila po yung mga opisyales din, si middlemen ngayon, sa ilalim po naman sinasabing mga trader na sila rin yung nasa kartel pagdating sa importation, pagdating sa mga bigas. Naku, Sus Maria Josep, marami po akong pwedeng sabihin sa inyo. Pero balikan po natin, ito dahil paghahanda sa El Nino, Super El Nino, tagtuyot, puputok po, bubuka yung lupa nito eh. Tulad niya nakikita niyo ngayon. Ang pundasyon na maunlad na agrikultura ay modernong patubig o irigasyon. Sa pamamagitan ng malalaki at dambuhalang mga dam, iyan kapareho niyan, patubig para doon sa mga sakahan. Kailangan po natin na maraming mga dam, pero bantayan po natin. Baka makurakot eh. Ito pong mga dam na to, yan po yung sinasabing manggagaling mga patubig, dadaloy po yan sa mga canalization, dadaloy po yan doon sa mga irigasyon, patungo mo sa mga sakahan na yun yung mga kanal ang tawag dyan, canalization, mula sa malalaking dam, hahanapin niyo po yan. So, ang pinakahaligi at sagot sa national food security ay modernong patubig at modernong teknolohiya at pangangasiwa sa agrikultura, doon sa sektor ng agrikultura. Lahat po yan, pagsasaka. Sa ngayon, mga boss, nabubuhay po tayo sa importation eh. Import ng bigas, import ng sibuyas, import ng mga mga ini-import po natin. Kailangan po natin kasi ng importation din naman kasi may mga sinasabi po natin institutional importation para doon sa mga hotel, yung mga malalaking mga steak, mga karne. Pero meron po minsan kinakapos po tayo ng mga bigas, kaya po tayo nag-i-import. Alam niyo bakit? Hindi po kaya isustain yung sinasabing bigas or yung rice. Kasi kung titingnan po muna natin sa manggagaling po yung tubig, alam po yan ang NIA. Balik po tayo sa nagbabadyang El Nino mga boss. Handa na ba ang ating National Irrigation Administration sa hamong ito? Nakahanda na ba? O kayong po mga magsasaka, nakikinig po sa mga pamilya ng magsasaka or yung mga kaanak ng magsasaka na naintindihan po ako. Eto, nagsasalita po. Nung araw pa po, nagsasalita po tayo rito eh. Hindi po natin ginagamit na parang laman lang po ng aking programa para mapag-usapan for content. Hindi po eh. Namabahagi po ako at pinupukaw ko po mga kinaukulan. At yung mga dito po sa sektor ng sinasabing patubig, yung National Irrigation Administration, ganoon din po sa sektor ng agrikultura, yung ating Department of Agriculture. Di kaya ang National Irrigation Administration hindi napapansin dahil tahimik? Gumagana kaya yung mga kamay ng mga kurakot pagdating sa mga proyektong kasi walang nakasilip? Pukawin natin. Himay-himayin natin. Suriin natin. Ilantad natin. I'm sure na meron tayong mga maamoy. Masisilip. Nagpapawis na bang inyong mga singit? Kayo mga tinatamaan sa sinasabi ko? Hindi ako nananakot. Dapat matakot lang kayo. Inuulit ko po. Kung gagawin po ng ating pamahalaan sa sektor ng patubig ng National Irrigation Administration, and I hope you're listening and watching carefully, ilang milyong hektarya ang kinakailangan natin para sa 1 milyong hektarya mahigit na hindi pa na-irrigate
Kasi kinakailangan natin ng ilang dam para mapatubigan yung sinasabing sakahan at magiging masaya mga magsasaka at hindi na sila mahihirapan kasi magtatanim ka depende sa tag-ulan. Para dumami yung mga ani, let alone kung magandang pangangasiwa at paghahanda ng sinasabing ito, ilang beses ang aani. Kung meron kang patubig, pwede kang umani ng 2.5 beses sa isang taon kung bigas. At ilang beses kang umani, depende doon sa mga iyong itatanim. Kasi may mga pananim na pwede kasi kahit na tagtuyot, resistant po sila pagdating doon sa sinasabing tuyot or drought-resistant crops. Alamin po yan, mga mongo, cereal, kung ano-ano pa. Ngayon mga boss, dito sa parting to, kung sinasabi po nila sa bawat dam, ay narinig ko po sa sinasabi ng National Irrigation Chief Administrator, sa bawat isang dam na malaki, 10 billion pesos per bawat dam. Sigurado ka ba, Chief Admin? Magdaling magsalita. Karapatan ng taong bayan malaman para malaman ng mga nasa sektor ng agrikultura para sila magbabantay. Para kung anong proyekto meron dyan sa mga lugar, itatayo yung dam, nagbabantay mga civil society, watchdog, at yung mga media at NGO tulad ng aming ipabitag mo yung aming NGO, IBMI NGO, para makapagbantay. Pero dito po sa atin, sa 10 billion pesos per dam, so, ilang dam? 10, 12? Sa 10 taon, sa bawat isang taon, hindi magagawa yung isang dam. Sa isang dam, posibleng aabutin yan lahat ng pagpaplano na maaari 3. Sa isang dam, 3 o 4 na taon, may pa nga ibang dam dyan, hindi patatapos, panahon pa ni Pinoy hanggang kasalukuyan, patapos pa lang So ngayon, ilang taon na lang ang natitira sa administrasyon ni BBM. Ano pang dam? Siguro, repair, kumpuni na lang yung mga dam na yan. Kawawa naman yung mga magsasaka natin, kukulangan sa tubig. Mga boss, masarap siguro himay-himayin. Masarap siguro bulat-latin. Masarap siguro silipin, alamin. Himay-himayin para ilantad natin. Abangan! This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter.